Hello mga suki sa ating kwentuhan. Welcome back. Nakahinga na ba kayo ng maluwag? Dahil ako hindi pa. Sa pagkakataong ito, hindi lang sugat sa ulo ang inaalala ni Cassandra. Habang nakaratay siya sa ospital, ang damdamin at katotohanan ay unti-unti nang nabubunyag. Delton is doing everything, literally 24/7 to keep her safe. Pero sa gitna ng pag-iingat na yan, may mga bagong tanong na bumabangon. Sino nga ba talagang nasa likod ng tangkang pagpaslang na yan? At bakit tila mas matindi pa ang lason sa bibig ni Michelle kaysa sa bala na tumama sa penthouse ni Cassandra? Ngayon masasaksihan natin ang banggaan ng dalawang magkapatid. Isang pagharap na puno ng puot, manipulasyon at ang matagal na itinagong lihim ni Delton at Cassandra na unti-unti nang nalalantad sa harap ng pamilya. Is it just a simple family feud o may mas malalim at mas madilim na plano ang nasa likod ng lahat ng ito? Samahan niyo ako sa part 47. Dahil sa kwentong ito, ang pinagkakatiwalaan mo pwedeng maging dahilan ng pagkawasak mo. Tara, alamin natin ang susunod na kabanata. Nanatili ako sa hospital at si Delton na nagbantay sa akin. Hindi niya ako maiwan kahit na isang minuto. Nagpapadala na lang siya ng mga gamit niya sa mga sekretary niya. Napatingin ako kay Delton habang tinutulak niya ang wheelchair ko. Kailangan akong i-x-ray para malaman kung may internal bleeding ba. May gusto ka bang kainin pagkatapos ng x-ray mo? Tanong niya. I want tempura, parang bata kong sagot. Sige, magpapabili na lang ako. Pwede ba yon? Ayaw kong iwan ka dito na mag-isa. Natatakot din ako na baka balikan ka dito, lalo na at hindi siya nagtagumpay sa binalak niya. Napatango na lang ako sa kanya. May 3 pulis nang nagbabantay sa labas ng kwarto ko, pero tila ba wala pa rin siyang tiwala sa mga ito. Pakiramdam niya ay makakapasok pa rin ang taong gusto akong patayin. Nang makarating kami sa x-ray room ay ibinigay niya na ako sa staff ng hospital. Naghintay naman siya, mabilis lang natapos ang x-ray ko. Sumunod naman sa MRI para mas makita nila ng malinaw ang ulo ko. Matapos naming magawa ang mga test sa akin ay bumalik na kami sa kwarto. Diretso lang na nakatayo ang mga pulis sa labas ng kwarto. Pinuksan ng isa ang pintuan kaya dumiretso na kami ni Dalton sa loob. Siya nga pala, nakita mo na ba ang kalagayan ng penthouse ko? Tanong ko dahil 2 araw na ako nandito. Hindi ko alam kung may nawala ba sa mga gamit ko o kung may nasira. Hindi naman na importante yon, pero gusto ko lang malaman ang kalagayan ng penthouse ko. Hindi ko pa rin nakikita sa personal, pero nag-send sa akin si detective ng mga pictures. May tama ng balang glass wall mo. 2 beses niyang pinaputukan bago yung nabasag. Malakas yung baril na ginamit kaya mabilis na nabasag ang glass wall. Wala rin namang nawala sa mga gamit mo. Yung glass wall lang ang nasira. Sinubukan nilang manguha ng fingerprints pero wala silang nakuha. Na-recover na rin ang cellphone mo pero dahil sa taas ng pagkakahulog, basag-basag na yon. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi pagnanakaw ang purpose niya dahil target niya talaga akong patayin. Inalalayan na ako ni Delton na makabalik sa kama ko. Nahiga na ako ulit. Buong katawan ko hanggang ngayon ay masakit pa rin dahil sa biglaang exercise. Yung mga muscles ko masasakit lalo ng mga binti ko. Tawagan ko lang si Ricky. Ipapabili ko yung gusto mo. May gusto ko pa bang idagdag? Napaisip naman ako kung ano pa bang gusto ko. Simula nang ma-hospital ako, para ako naging baby na kahit anong gusto ko ay ibibigay ni Dalton. Gusto ko rin ng bone broth para naman may lakas na ako ulit. Sagot ko naman. Meron pa ba? Tanong niya ulit. I want sweets. Yun lang. Napatango-tango naman siya sa kanya hinugot ang cellphone sa bulsa niya. Lumapit siya sa bintana saka kinausap si Ricky. Napapatingin na lang ako sa likod ni Delton. Ako ang nakahiga sa hospital bed pero siya itong pagod na pagod. Hindi rin siya mapakali. Hindi siya makatulog ng maayos. Palagi niya akong pinapaunang matulog na. Akala ko matutulog na rin siya pero kapag nagising ako, gising pa rin siya. May kinakausap sa cellphone. Ayaw niyang tumigil sa pag-iimbestiga. Mukha nga 24 hours siyang nagpapaimbestiga eh. Naawa na rin ako sa kanya, pero sa tuwing sinasabihan ko na magpahinga rin siya, tumatango lang siya sa akin. Pinalasban ako kay Garrett, pero sobrang swerte ko naman ngayon kay Delton. He really loves me.
Siguro kung maaga ko lang malaman na may gusto siya sa akin, baka sakaling nagustuhan ko rin siya kaagad at hindi si Garrett ang pinakasalan ko. Maayos sana ang mga buhay namin ngayon. Baka sakaling magkasundo rin kami ni Michelle. Mapait na lang akong umingiti. Hindi na magiging maayos ang relasyon naming magkapatid. Ubus na rin ang pasensya ko sa kanya. Sa tingin ko, hindi siya natutuwa kapag nungunguna ako sa kanya. Gusto niya, siya palagi ang nakakaangat at ako ay anino niya lang. Ayaw ko namang manatili na lang sa ilalim. Nagugutom ka na ba? May sliced bread pa dito sa kagatas. Gusto mo bang ipagtimpla na muna kita habang naghihintay tayo sa pagdating ni Ricky? Ani ni Dato nang matapos niyang kausapin si Ricky. Umiling naman ako. Hintay na lang natin. Baka kasi mabusog na ako bago pa dumating yung pagkain. Sagot ko, naupo na si Delton sa gilid ng kama saka hinawakan ng mga kamay ko. Narinig ko na naman ang malalim niyang buntong hininga. Pagod ng mga mata mo. Magpahinga ka naman. Matulog ka rin muna. Okay naman ako May mga nagbabantay naman sa labas. Huwag ka na masyadong mag-isip. Nag-aalala na rin ako para sa'yo. Paano mo ko mapoprotektahan kapag bumalik ang taong yon? Kung wala ka man lang kalakas-lakas? Paano ka makakalaban kung nangihina ka? Malambing kong wika sa kanya. Hinaplos kong isang pisngi niya saka siya matamis ng initian. Don't make me worry too, please. Pakiusap ko. Nang bumukas ang pintuan ay pareho kaming nagulat. Napatingin ako kay Michelle na siyang pumasok. Mabilis kong ibinaba ang kamay ko habang si Dalton naman ay naupo sa upuang nasa gilid ng kama. Huwag niyo nang itago. Alam ko namang may lihim kayong relasyon. Saad niya. What are you doing here? Malamig na tanong ni Dalton sa kanya. Walang pakialam si Dalton sa mga sinabi ni Michelle. Gusto ko lang siyang bisitahin. Mukha namang okay ka. Masyado lang sumobrang mga naririnig naming balita tungkol sa'yo. Akala ko pa naman ay bali-bali ka na. Michelle. Nagbabanta ng tinig ni Dalton. Napapairap lang naman si Michelle. Nakakapagtaka lang kung bakit hindi man lang magtaka ang mga Chavez dahil masyado kang malapit kay Cassandra, Mr. Dalton. Sa tingin niyo ba magiging masaya rin kayo? Pare-pareho tayong magdudusa sa mga sitwasyon natin. Hindi niyo magagawang ipublikong relasyon niyo. Ano bang pinunta mo dito? Para lamang sabihin sa amin ng mga yan. Ikaw, kahit na anong gawin mo, kabit pa rin ang matatandaan nila sa'yo. Nang agaw ka ng asawa ng sarili mong kapatid. Hindi ka magawang pakasalan ni Garrett dahil galing sa panlolokong relasyon yung dalawa. Kung may relasyon man kaming dalawa ni Dalton, ano naman ang pakialam mo doon? Gusto mo rin ba siyang agawin? Do it and let's see kung ano nga bang kaya mong gawin, Michelle. Sagot ko na rin sa kanya. Simula ngayon, hindi ko na hayaang ipahiya niya na lang ako. Punong-puno na ako sa pag-uugali niya. Masyadong napupuno ng inggit ang katawan niya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Michelle sa inis. Nagpunta ba siya dito para masiguro niyang kalagayan ko? Sigurado namang matutuwa siya kapag naabutan niyang bedridden na lang ako, pero sorry siya dahil hindi yun ang nangyari. Hindi ako katulad ng pamangkin ko, Michelle. Wala akong planong itago sa dilim si Cassandra habang buhay. She doesn't deserve that, pero ikaw, deserve mo itago. Kung pakasalan ko man si Cassandra, sino bang magagalit sa amin? Wala dahil wala kaming sinaktang tao. Napatingin ako kay Dalton. Bakit na sinasabi na may relasyon kami? No, ano bang nagustuhan mo sa babaeng yan? Itinapon na ng pamangkin mo tapos pupulutin mo lang? Nagulat naman ako ng katulad mong lalaki, babagsak lang sa kanya. Mahilig ka pa lang mamulot ng basura ng iba, Mr. Chavez. Napataas ang kilay ko sa tono ng boses ni Michelle. Ayaw niya ba talaga ako na maging masaya? Cassandra is not a crush, but you are, Michelle. Ilang lalaki na nga ba dumaan sa'yo? Mabuti nga tinanggap ka pa ng pamangkin ko. Kaya magpakatino ka kung ayaw mo pati ang nag-iisang lalaking tinanggap kay itapon ka rin sa basurahan. Kahit ang daga hindi ka pupulutin. Lalong nagngit-ngit ang mga ngipin ni Michelle. Napapangiti naman ako. Hindi ko naman inaasahan na magaling pala sa ganito si Dalton. Isilay ang mga sinabi niya. Masyadong masakit yon. Ninitian ko si Michelle saka siya tinaasan ng kilay. Ano pa bang masasabi niya? Ano pang maibabato niya sa sinabi ni Dalton? Napatingin ako sa pintuan nang bumukas na naman yon. Pumasok naman si Chairman at si Daddy Anton. Michelle, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Daddy Anton. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit mas gustong manatili ni Dalton dito, Dad? Ikaw din, Chairman. Wala ba kayong alam? Hindi man lang ba kayo magtataka? Masyado silang close sa isa't isa. Sila na rin ang nagsabi sa akin. Umamin na rin sila sa akin. May relasyon silang dalawa at matagal na kayong niloloko. Usal ni Michelle.
Napapailing na lang ako sa kanya. Kunot noon naman ang noo ng chairman na nakatingin kay Michelle. Nagpunta ka ba dito para bigyan ng stress at problema ang ate mo? Hindi ka ba titigil sa kahibangan mo? Umalis ka na rito kung ayaw mo ipakaladkad pa kita sa mga security. Tila nauubos na pasensyang saad ni chairman. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin? Nagsasabi ako ng totoo. May relasyon silang dalawa. Papayagan niyo na lang ba yun? Pamilya kayo ng kahihiyan. Isang malakas na sampalan tumama sa pisngi ni Michelle. Galit na galit si chairman dahil sa binitawang salita ni Michelle. Hanggang kailan mo ipapahiyang sarili mo sa kanila, Michelle? Hanggang kailan magiging miserable ang buhay mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Wala kang karapatan na sabihin sa pamilya namin ng kahihiyan dahil ikaw ang punot dulo ng mga gulong nangyayari sa pamilya namin. Ikaw ang nagbigay ng mantsa sa mga pangalan namin. Ayaw ko na makita pang pagmumukha mo, Michelle. Wala ka na rin karapatan na makita ang anak mo. Talagang galit na galit si chairman. Mabilis namang nagbago ekspresyon ng mukha ni Michelle. Ang kaninang galit niyang mukha ay biglang lumambot. Lumuhod si Michelle sa harap ni chairman. I'm sorry po, chairman. Nadala lang ako ng emosyon ko. Huwag niyo naman pong ilayo sa akin si Celine. Mahal na mahal ko pong anak ko. Parang awa niyo na po. Pasensya na po sa mga nasabi ko. Nadala lang po ako ng galit. Hinging paumanhin niya. Kung kanina'y para siyang tigring magalit, ngayon naman ay akala mo kung sinong maamong tupa. Sa nakikita ko pa lang, magaling talagang magmanipulate ng tao si Michelle. Nung mga bata kami, akala ko gusto niya lang talaga na siya ang center of attention. Pero habang tumatagal, nare-realize kong ayaw niya akong makitang masaya. Ayaw niyang mabaling sa akin ng atensyon ng iba. Gusto niya, siya ang nakakaangat sa aming dalawa. Bakit? Kailan pa nagsimulang inggit niya? Wala namang nakakainggit sa akin. Tawagin mong security, Anton. Utos ng chairman na sinunod naman kaagad ni Daddy Anton. Chairman, parang awan niyo na po. I'm really sorry po. Patuloy na pakiusap ni Michelle. Pumasok naman kaagad ang dalawang pulis at hinawakan sa magkabilang braso si Michelle at sa pilitan itong inilabas. Chairman! Sigaw pa ni Michelle. Hanggang sa makalabas siya ng kwarto ay rinig na rinig pa rin namin ang boses niya. Para bang nalalaban pa siya sa mga pulis. Naupo na si Daddy Anton at chairman sa sofa na nakaharap sa akin. Kumusta ka na, Iha? Maayos na bang pakiramdam mo? Kumustang mga test mo? Nag-aalalang tanong ni chairman. Katatapos pa lang ng x-ray at MRI niya, Dad. Si Delton ang sumagot. Okay naman pong pakiramdam ko, chairman. Wala naman po akong kakaibang nararamdaman. Magalang kong sagot. Napakaswerte ko sa kanila. Tanggap na tanggap nila ako. Ramdam na ramdam kong pagmamahal nila para sa akin pero mananatili ba yun kapag nalaman nilang tinatago namin ni Delton? Biglang nanikip ang dibdib ko dahil iniisip ko palang nakamuhian din nila ako, nasasaktan na ako. Kumusta nga palang investigasyon, Delton? May lead na ba? Tanong ni Daddy Anton. Wala pa, kuya, pero hindi naman sila tumitigil. Yung mga CCTV, wala bang nakuha? Tanong din ni chairman. Mukhang sa Delton ang inutusan talaga nila para imbestigahan ang nangyari sa akin. Wala, Dad. Mukhang matagal siyang minamanman si Cassandra dahil iniwasan niyang mga CCTV. Dumaan siya sa hindi siya mahagip ng CCTV. Base sa iniisip ng mga detective, hindi lang siya nag-iisa. Yung sniper ang ginamit na baril para barilin ang glass wall ni Cassandra. Nasa kabilang building ang shooter habang may nakaabang naman sa itaas ng penthouse para kapag nabasag nilang salamin, saka naman papasok yung isa. Sagot ni Delton. Napalunok naman ako. Matagal na silang nakamanman sa akin. Ibig sabihin hindi guni-guni yung nararamdaman ko. Hindi ako nag-overthink sa kakaisip na para bang may nanonood sa bawat galaw ko kapag umuwi ako. Nanguha na rin ako ng mga taong makakatulong sa atin para mahanap ang mga kriminal na yun. Saad ni chairman. Ang problema lang natin, hindi rin basta-bastang organisasyon ang kinabibilangan ng mga taong yun. Member sila ng isang organisasyon at binabayaran sila ng mga taong nag-uutos sa kanila. Mahirap silang hulihin. Ayon sa mga pulis, may nakitang marka sa scene na katulad ng ibang case na hawak nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nahuhuling mga to. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Delton. Kaya ba pati siya hindi makapagpahinga ng maayos dahil posibleng hindi sila mahuli? Kung ganon, kung isa lang silang member ng organisasyon, sino ang taong nagutos sa kanila para ipapatay ako? Tulala ako naglalakad papuntang elevator. Matapos ko makapagpahinga ay napagdesisyonan ko ng pumasok ng trabaho. Walang alam ang iba sa nangyari sa akin. Kaming pamilya lang ang nakakaalam at ang mga pulis na nag-iimbestiga. Cassandra,
Tamad na tamad ako lumingon nang tumawag sa akin. Tumabi naman sa akin si Johan na para bang kanina pa tumatakbo. Kanina pa kita tinatawag pero parang ang layo ng isip mo. Kumusta ka na? Nasabi sa akin ni Chairman na nasa ospital ka. Ano bang nangyari sa'yo? Binisita kita pero hindi ako pinapasok ng 3 pulis na nagbabantay sa labas ng kwarto mo. Okay ka lang ba? Tumango ako sa kanya. Malalim pang iniisip ko dahil natatakot pa rin ako sa pwedeng mangyari sa akin sa mga susunod na araw. Bakit parang ang putla mo? Ayos ka lang ba talaga? Anong nangyari sa noo mo? Bakit may sugat ka? Napapahawak pa ako doon. Hindi pa yun masyadong magaling kaya kitang-kita pa. Maliit lang naman yung hiwa. Pero dahil ulo ang tama, marami pa ring dugo ang nawala. Nauntog lang, napalakas Sagot ko. Nang bumukas ang elevator ay pumasok na kaming dalawa. Sigurado ka ba na nauntog ka lang? May nakaaway ka ba? Pasensya ka na, Johan ha. Naintindihan kong nag-aalala ka para sa akin pero kung okay lang sana sa'yo, pwede bang huwag mo na muna akong tanungin? Hindi rin naman kita masasagot ng maayos. May malalim lang akong iniisip. I'm really sorry. No, it's fine. You don't need to say sorry. Pasensya ka na kung masyado kong matanong. Nag-aalala lang kasi ako, lalo na 1 linggo kang hindi pumasok. I hope you're fine. Tumango lang ako sa kanya. Papasok na sana ako ng office ko nang marinig kong sigaw ni Michelle sa kabilang opisina. Napatingin ako doon. Wala akong alam sa binibintang mo, Mom! Rinig kong sigaw niya. Si Mommy? Siya bang kausap niya? Anong pinag-aawayan nilang dalawa? Tama na, Michelle. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo sa mga Chavez. Hindi ko alam kung bakit umabot ka sa ganitong sitwasyon. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang laki ng galit mo sa ate mo? Magkapatid kayo. Sa halip na magkampihan kayo, kayong dalawa pang nag-aaway. Galit na rin sigaw ni Mommy. Si Michelle ang paborito niyang anak. Suntok sa buwan kung pagalitan niya ito at taasan ng boses. Pero mukhang pati pasyensya ni Mommy ay naubos na rin. Umalis ka na. Mabuti pa, bumalik ka na ng France. Mas mapapabuting buhay mo doon. Marami ka pang makikilalang mga lalaki. Hindi lang sigaret ang lalaki sa mundo, Michelle. Sa ginagawa mo, lalo mong pinapala yung loob sa'yo ni Garrett. Umalis ka na dito at bumalik ka na ng France. Doon mo na ituloy ang buhay mo. Puro gulong ginagawa mo dito. No! Napapabuntong hininga na lang ako sa katigasan ng ulo ni Michelle. Ano ba talagang gusto niya? Sabihin mo nga sa akin, may kinalaman ka ba sa nangyari sa ate mo? Napalunok ako nang marinig ko yon. Nilapit kong tenga ko sa pintuan para marinig ng malinaw ang pinag-uusapan nilang dalawa. Mom? Tanging narinig kong saad ni Michelle. Pinagbibintangan mo ko na gusto kong patayin si Cassandra. Inisip mo bang isa akong kriminal? How dare you, Mom? Dahil malaki ang galit mo sa kanya. Hindi ko maintindihan kung saan ba ako nagkulang. Ibinigay kong lahat ng gusto mo. Mas pinagtuunan kita ng atensyon at oras. Pero bakit galit na galit ka sa ate mo? Sana lang ay nagsasabi ka ng totoo, Michelle. Sana nga lang ay wala kang kinalaman sa nangyari sa penthouse ng ate mo. Dahil kung meron, hindi ko na alam ang magagawa ko sa'yo. Mahal kita dahil anak kita, pero hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Sana nga'y wala. Mabilis ako napalayo sa pintuan nang marinig ko ang pagpihit ng doorknob. Nang makita ko ni Michelle ay napataas ang kilay niya. Nakikinig ka? Masaya ka na? Unti-unti mo nang nakukuhang mga gusto mo. Nagawa mo na rin kamuhian ako ng marami. Galit niyang wika, pero hindi ko siya sinagot. Blanko ko lang siyang tinignan. Hilaw naman siyang natawa. Sana nga'y namatay ka na lang. Dagdag pa niya, saka siya umalis. Napatingin ako kay Mommy na napapahilot na lang sa noon niya. Stress na siya kay Michelle. Kahit nagalit siya, nag-aalala pa rin siya para kay Michelle. Okay ka na ba? Bakit pumasok ka kaagad? Nagpahinga ka na muna sana. Malumanay niyang sabit sa akin. Okay na ako, tanging sagot ko. Akma na sana kung aalis nang muli siyang magsalita. Hindi kami ganun ka-close ni Mommy kaya hindi nagtatagal ang usapan naming dalawa. Ang totoo, hindi ko rin alam ang gagawin ko sa kapatid mo Cassandra. Sinisisi kong sarili ko dahil nauwi siya sa ganitong sitwasyon. Iniisip ko kung masyado ko ba siyang in-spoiled. Huli naman na rin ang lahat para magsisi ako. Hindi ako hihingi ng sorry sa'yo para sa kanila. Gusto kong siyang lumapit sa'yo kapag na-realize niya ng mga mali niya. Mag-ingat ka, Cassandra. Hindi ko alam kung ano bang kayang gawin ni Michelle. Sa ginagawa niya, pakiramdam ko hindi ko na siya kilala. Muli kong hinarap si Mommy. Narinig kong usapan ninyo. Bakit niyo naisip na may kinalaman siya sa mga nangyari sa akin? Kuryoso kong tanong.
Sabihin niyo nga sa akin, may nakita ba kayong kahina-hinala sa mga kilos niya? Wala naman. Naisip ko lang dahil pansin kong galit niya sa'yo. Masyado na siyang galit na galit sa'yo. Wala akong patunay na may kinalaman nga siya pero minsan kasi narinig ko siya sa kwarto niya. Galit na galit. May mga narinig pa akong binasag ng gamit niya. Paulit-ulit niyang sinasambit na sana ay mawala ka na. Sana ay mamatay ka na. Anak ko kayong dalawa. Ayaw ko may mawala sa inyo. Sinusubukan kong kausapin si Michelle pero masyadong saradong isip niya. Siguro ngay mas mabuting paimbestigahan na lang din si Michelle. Pasubaybayan kung sakaling may kinalaman siya sa nangyari sa akin. Matapos namin mag-usap ni Mommy, ay pumasok na ako sa office ko. Napapaisip lang ako. Iisang tao lang kaya ang tao na gusto akong patayin. Noong nasa harap ako ng civil registrar, muntik din ako mabaril. Kung iisa lang sila, sino naman siya? At hanggang dito na lang muna ang ating tagpo. Grabe hindi ba? Ramdam niyo ba ang bigat? Habang pinakikinggan natin ang mga pangyayari, hindi ko maiwasang mapaisip. Minsan, ang pinakamalaking banta sa atin na hindi nanggagaling sa labas, kundi sa mismo mga taong nakapaligid sa atin. Nakakaawa si Cassandra, hindi ba? Akala niya ligtas na siya dahil tapos ng insidente. Pero ang labanan ng emosyon at ang laso ng inggit sa pagitan nila ni Michelle ay parang isang time bomb na anytime ay pwedeng sumabog. Mga listeners, ito ang aral na baon natin ngayong araw. Ang inggit ay parang apoy, walang nilalamon kung hindi ang mismong nagtataglay nito. Tingnan niyo si Michelle, sa sobrang kagustuhan niya na makitang iba na mabigo, nawawala na siya sa sarili at unti-unti na rin siyang sinisirang sariling kinabukasan. Tandaan, hindi natin kailangang hilahin pababa ang iba para tayong maging angat. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung gaano tayo kagaling bumangon na hindi natatapakan ng kapwa. Sino nga bang tunay na mastermind at hanggang kailan magtitiis si Cassandra sa ganitong buhay? Yan ang dapat nating abangan sa susunod. Muli, tayo magkikita sa susunod na gito ng ating kwento. Huwag kalimutan na mag-like at mag-comment ng inyong mga tsorya. Sino sa tingin ninyo ang nag-uutos sa likod ng lahat? Hanggang sa muli.